Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga nakatayo sa gilid, may space pa po dito. Meron pa po rin po dito sa may harapan. Pwede po kayong umupo dito. Medyo may space pa po. Ito dito sa harapan, meron din po. Sige po. Konting trivia po muna sa ating selebrasyon ngayon. Ngayong araw po, ang unang araw ng panahon ng Kwaresma. At nagkataon din po na ang araw ngayon ay ang ating tinatawag na Valentine's Day. So Ash Wednesday and Valentine's Day, nagkataon sa isang araw. Kailan ang huling selebrasyon natin na ganito? Natandaan niyo pa po ba? 2018. Okay? 2018. And then ngayon ulit. Ang susunod nito, ang susunod ng after ng celebration ngayon, 2029. Meron ulit Ash Wednesday and then Valentine's Day. After ng 2029, ang sunod niyan, na I think buhay pa tayong lahat, ay 2096. Yun na po yung huli sa siglong ito. Ang pinakahuli sa century na ito. 2096. Si Sister Lita, buhay pa yan, sure, by that time. So, bibihira po ang ganitong pagkakataon na nangyayari. Kaya nga kung sa araw na ito, sa panahon na ito, buhay ka pa rin hanggang sa 2029, buhay ka pa hanggang 2096, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. A couple of days ago, I don't know kung familiar kayo sa Rappler. Yung Rappler ay isang company na nagbabalita, parang ABS-CBN, parang Inquirer din sila. Meron silang article na pinost tungkol sa celebration natin ngayon. Ang title ng article is, Love of God or Love of Jowa? Love of God or Love of Jowa? Doon sa article sinasabi, ano daw ba ang pipiliin ng mga Katoliko sa araw na ito? Ang pagmamahal ba sa Diyos o ang pagmamahal sa jowa? Naglabas sila ng survey, ng poll. At alam niyo po, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ano ang nanalo? Ano sa tingin niyo? Love of jowa. Ang nanalo, nakakatuwa para sa ating mga Katoliko, love of God. Ang pangalawa, syempre, love of jowa. Para siguro sa isang hindi Katoliko, walang pagpipiling mangyayari. Pakialam ba nila sa Ash Wednesday? Kung hindi sila Katoliko, syempre, pipiliin nila Valentine's Day. Bakit ako makikialam sa papalagyan ng abo sa noo? Hindi naman ako Katoliko. Syempre, makikipag-date ako, di ba? Pero para sa isang Katoliko, wala ring pagpipili din dapat na mangyayari. Wala ring pagpipili. Dahil sa simulat sa pool, ang priority natin, hindi ang jowa, ang Diyos. Ang Diyos. Dahil bago pa natin minahal ang Diyos, minahal niya muna tayo. Minahal tayo ng Diyos bago pa nating tinuruan ang ating sarili na mahalin ang Diyos at suklian ang Diyos. The couple of nakaraang mga araw, ngayon ko lang din napansin, hindi ko alam kung napapansin na ng iba, pero ngayon ko lang din napansin, yung trending sa Facebook. Ang sabi nila, hindi daw kumpleto ang Valentine's kung walang Lent. Pansinin nyo, hindi daw kumpleto ang spelling ng Valentine's kung walang Lent. Totoo nga naman. May Lent sa salitang Valentine's. Ibig sabihin, sa araw na ito, para sa isang Katoliko, ang priority, ang pagmamahal sa Diyos. Ang priority, ang magsimba at magpalagay ng abo. Para sa magjowang Katoliko, sa araw na ito, ang date nila, sa simbahan.
sa simbahan at magpapalagay sila ng abo. Yun nga lang, wala munang dinner date dahil fasting and abstinence ngayon. Fasting and abstinence. Kung titingnan natin, sa panahon ng Kwaresma, ang ipinapaalala sa atin ng paglalagay ng abo sa ating noo, ito ay sumasagisag ng ating pagtakwil sa kasalanan. Pagtakwil sa kasalanan. Kaya nga, ipinapaalala sa atin na sa panahon ng Kwaresma, kailangang pagsisihan natin ang ating kasalanan, talikdan ng ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos, at alalahanin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos. Sa araw ng Valentine's Day, nangyayari din po na kahit Katoliko ka, hindi rin po bawal na magbigay ka ng bulaklak, na magbigay ka ng chocolates. Hindi po sinasabing bawal Killjoy po ang magsabi ng ganon. Kakainin mo yung chocolates, bukas na. Kung binigyan ka yung bukas mo na kainin kasi nga fasting ngayon. Pero, kung ang boyfriend mo or girlfriend mo or yung asawa mo, nagbigay lang sa'yo ng flowers and then chocolates, pero sa ibang araw ng Valentine's Day, hindi ka niya pinapansin. Sa ibang araw ng Valentine's Day, sa ibang araw maliban sa Valentine's Day, hindi kayo nag-uusap, hindi siya sweet. Walang kahulugan ang bulaklak at chocolates. Kung sa Valentine's Day, doon ka lang niya tinitreat ng date, walang kahulugan ang pangyayaring gano'n dahil one day lang ito. Pero sa buong araw na magkasama kayo, nag-aaway kayo, hindi kayo nagpapansinan, walang kahulugan ang mga regalong ito. In the same way also, na sa panahon ng Kwaresma, ng Miyerkules ng Abo, walang gamit ang pagpapalagay ng krus mo sa noo kung nagsimba ka nga lang ngayon. Nagpalagay ka ng abo sa noo, pero hindi ka naman nangumpisal. Hindi mo naman pinagsisihan ang iyong kasalanan. Walang kahulugan, walang gamit ang pagpapalagay ng abo sa noo. Kaya nga mga kapatid, ang unang paalala sa atin, sa pagpasok ng Kwaresma, pagsisihan ng kasalanan. Magbalik loob sa Diyos. Yun po ang unang paalala sa atin ng paglalagay ng abo sa ating noo. Now, given, nagsimba ka ngayon, nagpalagay ka ng abo sa noo, nangumpisal ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan, magaling. Yun nga lang, hindi po tumitigil doon ang utos sa atin, ang hamon sa atin ng Panginoon. Sa panahon ng Kwaresma, ang hamon din sa atin, hindi lamang pagsisihan ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos, kundi gumawa ng kabutihan sa kapwa. Gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kung wala namang ganon sa panahon ng Kwaresma, wala ring kahulugan ang ginawa mong pagsisi sa iyong kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Kung dito lang ang iyong pagbabalik loob sa Diyos, kung hanggang dito lang ang pagsisisi ng kasalanan mo, pero wala kang ginagawang kabutihan sa iyong kapwa, walang charity sa iyong sarili, pwede nga po, oo, matino kang Katoliko, pero walang kahulugan ang iyong pagiging Katoliko. Kaya mga kapatid, ang pangalawang hamon sa atin, sa panahon ng Kwaresma, tingnan din natin sa ating sarili. Ano yung mga kabutihan na ating ginagawa sa ating kapwa? Dito po sa ating parokya, mamaya po, gagawin ulit natin yung ginagawa natin sa nakaraang mga taon. Mayroon ulit tayong mga Lenten charity bottles na ipamimigay. Ang Lenten charity bottles ay hindi po alkansya. Hindi po alkansya. Laging pinapaalala namin sa inyo, hindi po siya piggy bank na kung saan pag meron kang mga extra na mga barya, ilalagay mo doon.
may sukli ako kanina sa jeep, ilalagay ko doon sa aking Lenten charity bottle sa aking barya. Hindi po. Kung ganun ang gagawin mo, huwag ka na lang pong maglagay doon. Ano ang ibig sabihin ng Lenten charity bottle? Sa ating pagkuha nito, hindi siya gagawin nating alkansya, kundi sa panahon ng Kwaresma, ang gagawin nating sakripisyo ng pagbabawas ng mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan natin, ilalagay natin sa loob ng Lenten charity bottle natin. Halimbawa, kung sa ibang araw, maliban sa Kwaresma, kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, 5 beses ka naman nag-snacks. Ngayong panahon ng Kwaresma, baka pwedeng bawasan natin. Imbis na mag-snacks ako, ayoko nang mag-snacks. Magtitipid ako. At ang matitipid ko, ilalagay ko sa aking Lenten charity bottle. Magsasakripisyo ako ngayong Kwaresma, hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking kapwa. Bakit? Dito sa ating parokya, binibigyan ang bawat isa ng pagkakataon, hindi mo man magawa na directly tumulong ka sa iyong kapwa na nangangailangan, pero bilang isang pamayanan sa ating parokya, sama-sama tayong tutulong, magbabahagi, at magbibigay sa mga kapuspalad nating bahagi ng ating parokya. Sa araw ng mga palaspas, i-offer ninyo ang inyong Lenten charity bottle dito sa misa. At sa pag-offer ninyo sa misa, iipunin natin yan at sama-sama nating ibibili ng kung ano yung mga pwede nating ipamigay sa ating mga kapatid dito sa ating parokya na mas mahigit ang pangangailangan kaysa sa atin. Pwede mo namang gawin na ikaw na ang mag-abot, pero mas marami ang matutulungan kapag sama-sama nating gagawin ito bilang isang pamayanan. Ang ginagawa mong pagtitipid, ang ginagawa mong pagsasakripisyo para sa iyong sarili ay nagbibigay ng buhay sa ibang tao. Ang ginagawang pagsasakripisyo, pagbabawas ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, ay nagbibigay ng kasiyahan sa ibang mga tao na mas nangangailangan dito sa ating parokya. At yun po ang kahulugan ng ating gagawing pag-aayuno at pagsasakripisyo. Kaya mga kapatid, 2 hamon po ang pinapaalala sa atin ngayon. Una, ang unang hamon sa pagpasok ng panahon ng Kwaresma, araw-araw po, mayroon tayong kumpisal. Araw-araw po, ang ating pare na magmimisa dito, bago magsimula ang 6 p.m. na misa, laging available sa ating confessional box para magpakumpisal. Siguro, kung hindi ka pa nakapangumpisal bago ang Ash Wednesday, mayroon ka pang 40 days na pwedeng mag-decide, kailan ako mangungumpisal? Ano yung mga dapat kong pagsisihan? Ano yung mga dapat kong iwanan ng mga kasalanan? At ang pangalawang hamon, sa aking pagkukumpisal at pagsisisi ng aking kasalanan, papaano ako makatutulong sa ibang mga tao sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa aking sarili. Nagkakaroon ng kahulugan ang sakripisyo. Nagiging matamis ang ating sakripisyo kapag ginagawa natin ito, hindi para sa sarili, kundi para sa ibang tao. Nagkakaroon ng kahulugan ang ating gagawing pag-aayuno kung ang ating pag-aayuno nagbibigay ng buhay at kasiyahan sa ibang mga tao na mga kapuspalad nating miyembro ng ating parokya.